Mga kwentong pambata. Ang matalik na kaibigan ng pusa. Noong unang panahon, hindi naman katagalan, naninirahan ang batang si Max sa Metro City. Tamad na bata ito. Itong si Max, lagi na lang nag-aalala ang mga magulang sa kanya. Wala siyang ginagawa kundi gumawa ng mga figurin sa kwarto niya galing sa kung ano-ano. Gumagawa siya ng mga bagay na ibabalanse niya. Isang araw, nagtalo si Max at ang kanyang ina at umalis papunta sa paborito niyang lawa. Bakit kasi hindi nila ako maintindihan? Umupo si Max sa tabi ng lawa at gumawa ulit ng estruktura na gustong-gusto niyang gawin. Masyado siyang nawili rito na hindi niya namalayang may pusang lumapit sa kanya at umupo sa balikat niya. Ay, ang galing ko talaga. Tinitingnan ito ni Max habang tumatayo ang pusa na parang tao. Inayos niya ang collar niya at tumayo bilang pusa naman. Ha? Aba. Nandito pala ang kakaibang batang may kakaibang libangan. Sabihin mo, Max, palagay mo ba malakas ka dahil sa walang kwentang bagay na ginagawa mo? Kaya mo ginagawa to? Siya nga pala si Tommy. Pareho sila ng eskwelahan ni Max. Sakit siya sa ulo ng karamihan. Pero hindi takot sa kanya si Max. Aba, akalain mong may alaga ka rin pala. Nang kunin ni Tommy ang pusa, nakita ni Max na hindi man lang ito natakot sa kanya o nataranta. Wala man lang siyang kahit kaunting interes kay Tommy. Hoy, Tommy! Ibaba mo nga siya! Hindi porkit hindi nagsasalita ang mga hayop, pwede mo na silang guluhin! Bakit ha? Ano gagawin mo? Sige nga, gagawa ka ng mga weird na building na tulad niyan? Ang cute naman talaga ng pesting pusa na to. Kakaiba rin ang pusang to, para ikaw, Max! Hindi pa tayo tapos! Kinuha ni Max ang pusa at binasa ang nasa collar nito. Necho pala ang pangalan mo. O sige, Necho. Saka ka na lang magpasalamat sa akin. Pero dumila lang si Necho sa kanya. At umalis. Ha? Kinagabihan, galit pa rin si Max sa kanyang ina. Dumiretso na siya sa kwarto niya. Ayoko naman sanang magalit sa kanya. Pero nag-aalala kasi ako. Ay, ano ka ba? Hayaan mo na, mahal. Minsan lang talaga kailangan maging strikto ng mga magulang sa anak nila para din yun sa kanila. Pero hindi alam ng mga magulang ni Max na mayroong nakikinig sa kanila. Kinabukasan, nang magising si Max, naroon si Necho. Lumulutang siya sa ulunan ni Max. Umupo siya sa dibdib ni Max at tinitigan ito. Anong gagawin mo sa akin? Pero tumalon lang pababa ng kama si Necho at tiningnan si Max. At bago pa nakapagsalita si Max, umatungal na parang leon si Necho. Ma! Pa! Tumakbo si Max sa mga magulang niya at yumakap. Nagulat at natuwa ang mga magulang niya nang bigla na lang silang yakapin ni Max. Hindi nila alam, ito ay dahil lamang sa takot niya kay Necho. Paglipas ng ilang araw, nagbasa si Max tungkol sa mga pusa at mga multo. Sinubukan niyang ikwento sa mga kaibigan niya ang nangyari, pero naguguluhan lang sila sa kanya at iniwan siya. Ilang araw niyang hindi nakita si Necho. Pero isang gabi, Teka, si Necho yun ah. Bakit pupunta siya ng beach? lumabas ng bahay si Max at sinundan si Necho na lumalakad pa rin papunta doon sa beach. At nagulat si Max nang may dumating na royal boat sa pampang para kay Necho. Teka, ano ba nangyayari? Nilakasan ni Max ang loob niya at pumunta siya doon mismo sa tubig. Sinundan niya ang royal boat ni Necho sa tubig. Napagtanto niyang hindi na tumataas ang tubig noong hanggang balakang niya na ito at bigla na lang sa kawalan, nagbukas ang isang portal sa gitna ng ocean at pumasok doon ang royal boat. Naku, magsasara na! Nagmadaling makapasok si Max sa portal bago ito magsara. Mula roon, nakarating siya sa kabila ng portal at nakapasok sa isang kakaibang mundo. Gulat na gulat siya nang makita niya
ang isang lugar na di ka panipaniwala. Necho, magpalit anyo ka at ipakita ang tunay mong anyo. Gusto ko nang makita ang anak ko. Habang pinanonood ito ni Max, nagpalit anyo nga si Necho. At naging isang makisig na prinsipe. Ina! May nakapasok! Max! Gising! Ha? Ano nangyari? Naglalakbay ka lang naman sa oras. Nakita mo ako nagpalitan yung tao mula sa pagiging pusa. At hinimatay ka. Ha? Ano? Sige, ako na lang. Master Max, ako nga pala si Abasi. At ako ang tagapangalaga ni Prinsipe Necho. Ganito yon. Ang kaharian namin ang nangangalaga sa prism. Kung saan naroon sa loob nito ang lihim ng oras at kalawakan. Pero ninakaw ng wizard na nagngangalang Femi ang prism para makuha niya ang trono. Sinubukan niyang isumpa ang hari gamit ito. Pero prinotektahan ni Necho ang kanyang ama. At siya nga ang nakasalo ng sumpa. Noon nga siya nagbagong anyo bilang pusa. Nakahanap na kami ng isang pansamantalang solusyon sa sumpa. Kaya kaya ko nang magpalit anyo bilang tao tuwing araw dito sa panahon namin. Pero may kapalit nga lang yun. Nilalayo ka nito sa mga magulang mo at dinadala sa ibang dimensyon sa gabi. Kaya pala isa kang pusa sa panahon namin? Oo. Ang hari lang namin ang may kakayahang gamitin ng prism. Ilang beses nang sinubukan ni Femi na kunin ang hari. Malamang nasusubukan niya ulit yon mamayang gabi tulad ng dati. Kailangan namin ang prinsipe para protektahan kami at ang palasyo. Kapag hindi namin naibalik ang prism, hindi na mawawala pa ang sumpa sa prinsipe. Nalungkot si Max para kay Necho. Matapang siya at malakas na prinsipe. Kasama niya dapat ang magulang niya. Nag-isip siya sandali at tumalon sa tuwa. May naisip na ako. Pero kailangan ko ng maraming tuyong sanga at malalaking puno, malaking bato at lubid. Aha! Simulan na natin ang balance act. Ano? Takip silim na noon at ilang oras na lang, dadalhin na naman ang sumpa si Prinsipe Necho sa ibang panahon bilang pusa. Pero handa na si Max sa plano niya. Lumitaw ang wizard sa labas ng palasyo. Nakita niyang may batang humihila ng malaking bato mula sa malaking kakaibang estruktura. At anong meron dito? Hindi mo pwedeng hawakan ang tori ko, halimaw. Nasa ilalim ng malaking batong ito ang isang mahiwagang singsing. Kapag hinila ko ito, ako na ang pinakamagiging makapangyarihang wizard. Aba, ngayon ko lang nakita rito. Ang batang ito. Maaaring nagsasabi nga siya ng totoo. Kapag nakuha ko ang makapangyarihang singsing na yon, hindi ko na kailangan pang makuha ang hari para gamitin ng prism. Batang salamangkero, masyado ka bang bata para hawakan ang napakalaking istrukturang ito ng mag-isa? Kung gusto mo, ako na lang ang kukuha ng makapangyarihang singsing para sa'yo. At mamunuan nating dalawa ang mundong ito. At alam mo, marami na ako mga naging karanasan sa pamumuno kaysa sa'yo, bata. Oo, tama ka nga dyan. O sige. Iniwan ni Max ang bato at tulad ng inaasahan, hinila ito ng wizard. At tumumba ang tore dahil sa kawalan nito ng balanse. Ha? Ano ang ingay na yon? Hindi mo ba nakikita, wizard? Ang tawag dyan ay Tower of Balance. Kapag maling bato ang ginalaw mo, matutumba ang tore. At ginawa mo. Maling bato ang ginalaw mo. Ngayon, kapag iniwan mo yung bato, babaksak ang tore sa'yo mismo. Nagulat ng husto ang wizard. Nakita niya sa likod ng puno si Prinsipe Necho. At doon niya natanto ang nangyari. Niloko mo ako. Hindi na kita palalayain pa sa sumpa. Sige, ayos lang sa akin. Kaya ko nang gawin yon ng mag-isa ngayon. Nang kunin ni Prinsipe Necho ang prism, hindi man lang nakagalaw ang wizard para dumepensa. Hindi! Anong gagawin ko? Oh, gawin mo na ang gusto mo. Kahit humila ka pa ng isang bato o itulak mo yan pabalik. O kahit iwan mo pa yan dyan, babaksak at babaksak pa rin sa'yo yung tore kahit ano pang gawin mo. Ibinalik ng hari ang prism sa korona niya at pinalaya ang prinsipe sa sumpa. Lumitaw na ang buwan sa langit at hindi na bumalik pa sa pagiging pusa si Prinsipe Necho. Nakabalik na ng tuluyan ang prinsipe. So wakas, maligayang pagbabalik na ang prinsipe! Nakabalik na kayo! Ang galing nyo! Ang galing! Max!
Max! Ibinalik mo sa amin ang aming anak! Ba't hindi ka nalang dumito, Max? Ito, ang panahon ng mahika. Magugustuhan mo sa lugar na to. Hindi na po, kamahalan. Mamimimiss ko po kayo, pero hindi ako taga rito. Nakita ko kung gaano kasakit sa inyo ang mawalay sa prinsipe. Babalik na po ako sa magulang ko. Malamang nag-aalala na sila sa akin. Paano po ang wizard, Master Max? Matutumbahan ba talaga siya ng toreng yon? Nako, hindi po. May nilagay po akong maliit na bato sa ilalim nun para ibalansi yon. Kahit iwan niya pa yun doon ngayon, tatayo pa rin yun. Pwede niyo na po siyang arestuhin. Ang talino mo talaga, kaibigan. Naregalo ni Necho ang itim niyang kapa kay Max. Max, kaibigan, utang na loob ko sa iyo ang lahat ng mga ito. Kung meron akong pwedeng gawin para sa iyo, pwedeng wag ka na lang umatungal ulit. Ibinalik na si Max sa hinaharap at umaga na ng mga oras na yon. Pumunta siya sa mga magulang niya at niyakap ang mga ito. Pasensya na po kayo. Naging pasaway po ako. Mahal ko po kayo. Hindi alam ng mga magulang niya kung anong nangyari sa kanya buong gabi, pero napanatag sila. Mula ng araw na yon, nag-aral ng mabuti si Max at naging arkitekto. At ayon sa mga kwento, na may itim na pusang laging dumadalaw sa kanya. Meow.